i-tap ito. Diba, open yung Alipay nyo, tapos i-tap nyo lang to. Lalabas na yung menu nila. Ang galing. Very high-tech. First meal sa Shanghai. Hindi ko pa alam yung pangalan, pero mukhang masarap. And mukhang anghang. Let's go! Masarap na guys, hindi siya maanghang. Hinihinaan ko lang yung boses ko kasi ako lang yung tao dito. Nakakaya naman mag-ingay ako mag-isa. Yan, ang sarap niya. May ano siya. Ano bang lasa niya? Hindi ko siya ma-describe pero familiar naman sa lasang Pinoy if ever nag-worry kayo na baka hindi mag-swak sa panglasa natin. Pero all goods naman. Ang dami niya. We'll see kung magkano to. Hindi ko sure kung magkano eh. Pinakita ko na kay Kuya yung picture dun sa labas. So, check natin later. 家啊，哎，好了。谢谢。哎，我想着去这个舅舅，这你这都站在杨老脸干嘛？对，甜甜。Okay, next meal natin is xiaolongbao. Saka itong, hindi ko lang kung anong tawag dito, spring roll. Spring roll lang yung nakalagay doon. So hindi ko sure kung anong klaseng spring roll. Lato 21 yuan. So nasa around 170, 180 pesos. Ganyan. Itong apat na to. Itong walo na siya. So good luck kung mauubos ko lahat. So itong Dahuchon na restaurant, marami siyang award sa sa Michelin Guide. Kahit 2025, part pa rin siya ng Michelin Guide. So sana masarap. I'm just trying the chili here. Excited na ako. Ano oras na? 4:17 PM. Pero ngayon pa lang ako kakain ng first meal ko. Okay, let's eat. Ito munang spring roll. Iba yung lasa ng spring roll, pero masarap. Ano na siya, different lang siya from the spring roll na usual na nakakain natin. Merong pork, pickled carrots. Dip natin sa sa chili. Yan, hindi ako marunong siya na gumamit ng chopstick, nakakaya. Perfect. Mas masarap siya pag may chili ng konti. Ang sarap. So dito, pagpasok nyo, kaka-intimidate kasi sa una pagka hindi mo alam kung paano yung rules pagpapasok ka. Pero pagpasok mo, andun naman yung cashier sa labas. And then, mag-order ka dun sa cashier. Babayaran mo agad via Alipay. Again, cashless dito sa China. So you need to have an Alipay. Try natin ng walang sauce or ng walang chili. Ang sarap. Ang lasa ng meat sa loob. So hindi ko sure kung anong klaseng to. Alike yung mga mix niya, pero this is pork meat. So ang sarap. Ang lasa niya. Tapos medyo makapal yung dough. So for sure mabubusog tayo nito. Ang sarap. Ang juicy niya. Kita niyo ba? Hindi niya ata kita. Bigla baka malaglag. Try natin with the chili oil. Grabe, ang sarap. Mas masarap siya pag may konting chili oil. 100/10. Sobrang sarap. Grabe. Malapit lang to sa Daban area. Lalakarin nyo lang. Medyo papasok lang kayo sa loob ng Eskinita pero sobrang worth it. Makikita nyo rin siya sa Google Map or sa A-Map. Again, A-Map is yung ginagamit dito sa China. Kasi nga walang Google Map or hindi masyadong nagana yung Google Map dito sa China. So, you use A-Map. Sobrang dali lang niyang hanapin. One more bite. Ang sarap.
Ang lasa, ang juicy. Sobrang favorite ko talaga yung Chinese food. Ang sarap. Wow. Abusin ko lang to, tapos gala ulit tayo. Okay, epic fail. Kanina yung video ko. Naka-record siya, pero naka-slow mo. Nakakainis. Uulitin ko na naman yung sinabi ko. Okay, so nag-breakfast lang ako. O, bumili na ako ng breakfast dun sa restaurant na... Hindi siya, restaurant ba siya? Hindi, parang stall lang na malapit dun sa hotel na... Hindi siya malapit actually. Pagbaba mo ng hotel, andun agad yung stall. Very local yung yung atake. Bumili ako ng pancake. Hindi ko sure kung anong klaseng pancake to. I think scallion. Scallion, hindi stallion. Stallion, beer. Red horse. Scallion pancake. Saka sausage. So, ito na siya. Hindi na siya mukhang appetizing, pero yung scallion pancake na may egg is around 8 yuan. Tapos itong sausage is 3 yuan. So, yeah, wala pang 100 pesos, busog ka na sa pancake or busog ka na sa breakfast. Crispy. Saka full feeling. Hindi, feeling sa tiyan. Kasi yung mamantika. Grabe yung pagluto nila, no? Sobrang mantika, pero masarap. Maraming nag-order actually. Let's try ulit the hotdog. Hotdog ba ito? Hindi, sausage. Yung sausage na kalasa nung sa Taiwan. Pero sa Taiwan kasi I think ginigrilled. Kaya yung outside medyo crispy ng konti. Ito kasi I think fried. Pero as in sobrang kalasa nung sa Taiwan sausage. Ang sarap. Let's dig in. Gutom na ako. Anong oras na? Mag-alas 2 na. Ngayon pala ako kakain guys. Let's go! Okay guys, let's eat. Sorry, wala akong patungan. Kita niyo ba? Hindi niya ako kita. Wait lang. Yan, I think much better, no? Sweet ditong in-order ko. Kasi matamis. Lasa siyang iced tea. Iced tea sa atin. And I have my burger here. Oh, ang sarap. Parang siyang grilled burger. Barbecue. Lahat ng to nasa around 19 yuan, 19.80, 19.80. So wala pang 20. So around 20 na lang. So 160 pesos. Parang mura naman. 160 pesos. Tapos meron pa akong dessert dito na, ano ba to? Egg tart. Okay, kain tayo. Grabe din guys yung egg pie nila. Sobrang sarap. Apaka creamy and eggy. Wow. Grabe, ang sarap. Next stop natin for our food trip dito sa Shanghai, China. Wait lang, ko na nga to. Andito ako sa may Yuyuan Old Street. Dito maraming like lantern, ganun, maraming ilaw, ganda mag-picture. Actually, first meal of the day ko to. Anong oras na yun? 7:41 PM. Fried rice yung in-order ko. Medyo mahal, no? Kasi tourist area to. Touristy area. So, nasa 36 yuan to. So yeah, medyo mahal nga talaga. Compare mo dun pagka lumabas ka na Yuyuan Old Street. Like times 2 siguro yung price nito. And bumili lang din ako ng inumin. Ito. Actually, hindi ko alam kung ano siya. Tinuro ko lang dun sa picture kasi ayoko nang mag-Google Translate. Pero lasa siyang Milo. Lasa siyang Milo na may tea. Na may milk. Ganun yung lasa niya. Masarap naman. This is 18 yuan. Again, medyo pricey, no? Compare sa labas. Siguro pag sa labas, nasa ano lang to. Nasa 15 or 14. Ganun. Okay, let's try. Sana hindi maanghang. Tinuro ko lang mukha kasing masarap. Wait lang, wala kang malasang. Hindi siya kasing flavorful na iniisip ko. O siguro nasanay ako sa fried rice ng Thailand, no? Fried rice asado, ganun, na maraming onion.
Yung onion yung nalalasahan ko. Parang nag-overpower dun sa mismong dish. Isa pa. Masarap naman pero for its price, masyadong mahal. 36 yuan. Kasi nasa tourist area tayo, so G lang. Kain muna ako. Good morning guys. Nandito lang ako sa may isang local restaurant na malapit sa hotel namin. Sa street lang actually ng hotel namin. And of course, hindi ko alam yung name. Sobrang random lang ng restaurant na nito. Pero again, napansin ko yung nagiging common dito sa China or specifically dito sa Shanghai. Pag mag-order ka sa mga local restaurants nila, dito sa table, meron ditong QR code ng Alipay. So, kailangan mo i-scan yung QR code ng Alipay. Tapos, from there, doon ka na mag-order. Doon na rin babayaran. Hindi na lang kailangan ng like cashier, ganun. So, convenient na sa Alipay. So, kahit hindi ka makapag-usap sa kanila, kung medyo introvert ka, ayan, perfect. Lalo sila, hindi sila masyadong marunong mag-English. So, okay, naka-order na ako actually. In-scan ko lang yung QR code. Ito yung in-order ko. Chicken leg rice. Na lang siya, 21 yuan. O diba? Wala pang 200 pesos. Wait lang natin. First taste test. Meron ditong tofu, may boiled egg, saka yung chicken mismo. And hindi ko alam kung anong gulay ito. I think bok choy ata to. And the rice. Sobrang bango. Ang aromatic nung smell niya. First taste test. Siguro yung itlog mo. Wait lang, madulas. Yung sauce niya medyo maalat. Pero, I think ganun talaga siya. Kasi parang siyang, alam mo yung nakita sa 7-Eleven na parang fermented, ganun. Sarap ng chicken. Sobrang flavorful. Parang siyang adobo. Sort of. Na may mga spices ng konti. Spices na hindi manghang yung like spices talaga. Sobrang feeling niya for 21 yuan lang. Wala pang 200 pesos. Let's taste the tofu. So yung tofu parang fermented lang din. Kanina may prejudice na ako sa tofu kasi feel ko hindi ko magustuhan pero nice. Next order of business. Dito ako sa may restaurant na to. Hindi ko sure kung anong name. Pero I'll take a picture kung ano yung name niya. Malapit lang to sa may East Nanjing Road. Actually, pagka nasa Apple kayo na store dito sa East Nanjing Road, meron dong alley. Yan, pasok lang kayo doon. Katabi to ng or dalawang restaurant katabi ng Family Mart. Malapit lang. Ang in-order ko is yung beef noodles. I've been craving for one since pagdating ko dito sa Shanghai. So, yun ang in-order ko. Ano lang siya? 30 yuan. See kung anong lasa. Let's go. Again, para mag-order kayo, kailangan mo lang i-scan yung code na nakalagay sa lamesa. Tapat mo na yung Alipay mo doon actually. Hindi mo na kailangan i-scan. Tapat mo na yung Alipay mo and then mag-open na yung menu nila. Ang dami pala nito guys. Sobrang dami. Parang pwede siya pang 2 tao. Tikman mo natin yung tasa ng soup. Parang kailangan ng konti lang. Wait. Baka mapasobra. Try ko lang muna. Kung gaano kaanghang. There we go. Mas masarap pag may chili oil. Okay, let's check the beef. Yung beef niya parang yung sa may Binondo. Binondo ba yun? Yung sa may Chinatown. Na sobrang lambot, malasa. Parang na-marinate ng matagal. Or na-boil ng matagal. Ang sarap. The noodles. Yung noodles niya parang parang sa sotanghon. Parang sa sotanghon to. Init. Kain. Okay.
quick stop muna dito sa Family Mart. Wala na akong ibang makitang restaurants na malapit na pwede kong kainan agad kasi ano oras na? 1:44. Hindi pa ako nag-breakfast and nag-lunch. This is only 15.8 yuan. And I also ordered a hot chocolate which is 16 yuan siya pero naka-promo. Ano na lang, 9.99 yuan. Medyo matabang pero all goods lang. Nag-order din ako nung parang pao nila na ang palaman ay chicken. Ito ay 5.9 yuan. Okay, ito muna yung tikman natin. Kaso ano lang, parang marinated lang na chicken. Ganoon na yung lasa niya. Marinated na chicken na juicy, na medyo manghang. Sarap. Dito tayo sa main event. Wow, ang sarap. Ang mura lang dito, no? 15 yuan lang. Tapos ganito nakadami. Hindi pala siya basil. Akala ko basil. Spring onion lang pala. And egg and the rice. Okay. Taste test. Okay. Itlog pa lang yan. Itong chicken. Ano siya? Parang chicken soy sauce. Ganun. Nambubusog ka na dito pag ito yung kinain mo. Next meal. Ang laki. Mukhang masarap. Actually, dapat take out ko to. Pero hindi yata kami nagkaintindihan dun sa app. So, okay na. Ito na din ako kakain. Ang tawag sa signature dish nila na to is Signature Hanging Dragon Rice Noodles. Yes, ganun yung translation talaga niyan. So, as usual, no, pag mag-order kayo sa mga restaurants dito, kailangan nyo lang i-scan yung QR code. Okay, and then from that QR code, lalabas na yung menu. Dito ulit ako kain sa first restaurant na kinainan ko nung first day. And last night ko na sa Shanghai. So, bumalik ako dito kasi tapat lang naman siya ng hotel namin. And sobrang bait nung cook. In-assist niya pa ako magpili dun sa app nila or dun sa menu nila. And ito yung sinuggest niya kasi ito yung signature dish daw nila. Wait lang. Cilantro kasi yung nakain ko lahat. Yung mismong soup lang na walang laman. Clean lang yung lasa niya. Wala siyang masyadong strong flavor. Ganun. Sobrang clean lang nung lasa. Sarap. Let's try the beef. Siyempre may nila yung boses ko kasi daw may kasama ako sa likod pero diba ayaw ko na magbida-bida dito. Okay, the beef. Okay. Okay naman. Chewy. Strip siya ng beef. Ganyan. And the meatball. Ang sarap nito. Hindi ko alam kung anong klaseng meatball to, pero ang sarap. Juicy sa loob. And the noodles itself. Ano lang to guys? 20 yuan lang. Mga nasa around 160 pesos. Ang dami na. Hindi ko alam kung maubos ko to. Okay, the noodles. Yung noodles niya, hindi ko sure kung anong klaseng noodles, pero yeah, it's a rice noodles, I guess. Pero malambot, chewy. Okay, let's go.